Pagsunod sa payo ng nakatatanda, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Lahat tayo merong mama, papa, lolo, lola, ate, and kuya. And syempre meron tayong sinasambang Diyos, ang pinakamatandang nilalang sa lahat, si Lord, di ba? Tama po ba? So, ayun. So, gaano nga ba kaimportante yung pagsunod sa payo ng mga nakakatanda? Sobrang importante po nun kasi sila mas nakakaalam dito. Sila yung mas nauna sa ating namulat dito sa mundo, 'di ba? Sila yung mas nakakaalam, sila yung mas may experience. Kaya dapat ginagalang natin sila. So, hindi tayo dapat nagmamarunong, pero mas maganda sa panahon ngayon, kung nakikita nating nagkakamali yung mga matatanda, punahin din natin kahit mas bata tayo para at least transparent po tayo. Kasi ang pangit po kasi na yung matanda yung gumagawa ng masama, tapos minsan mas mabuti pa yung nagagawa nung nakakabata. Kailangan as a human person, kailangan yung gawin natin is maging role model tayo para sa mga kabataan. Yung karamihan kasi sa ano, mga matatanda, ngayon, hindi ko naman linalahat. Meron naman dapat tularan. Kagaya ng lolo ko. Yung lolo ko napakasipag nun. I-invest niya lahat ng time niya para mas sa pagmamahal sa pamilya niya. To make the story short, even yung family namin ni mama ni papa, yung mga kapatid ko, parang inampon kami nila. Sila nagpalaki sa amin, 'di ba? Parang ganun, andun yung care, pagmamahal ng mga nakatatanda sa atin. Pero yun nga yung pinupoint ko para sa mga nakatatandang hindi kaaya-ayang tignan para sa kabataan. Yung mga manginginom, kung manginginom sana kayo, dapat make responsible na, magpagaya kayo na drink responsibly lang. Hindi yung sumusobra na puro inuman na lang yung bisyo, 'di ba? Hindi naman sa yan. Nakikita ko lang kasi dito sa lipunan, pero ang pangit tignan bilang isang kabataan. So ayun, ayan po, bilang isang kabataan na napupuna ang inyong mga pagkakamali. Wag po sana kayo sa akin magagalit. Gusto ko lang ituwid yung inyong pagkakamali. And saludo po pala ako sa mga nakatatanda na talagang pinatutunayan nila yung pagiging role model nila para sa bagong henerasyon. Sana yung mga matatanda, kahit sino sa atin, dapat maging goal natin na habang tumatanda tayo, na maging role model tayo ng mga kabataan ng mas mga nakababata sa atin, lalo na sa pagsamba sa Diyos, sa pagkilala sa Diyos. Dapat yun yung pinaka the best na ma-input natin sa heart and mind po natin, sa isip po natin. Intellectually, dapat ma-internalize po natin. Kasi yan po yung key. Yan po yung dapat natin gawin. And dapat, nasaan ka mang religion, kahit saan ka mang religion, dapat alam mo na yung sinasamba mo is Diyos, hindi yung Diyos-Diyosan. Okay? So, sa mga may pinagdadaanan naman na problema, dapat solusyonan natin na dapat wag na tayong dumating pa sa point of stress, depression, or anxiety, kasi mahirap na part yan eh. Dumating na ako sa point na yan, kaya ito sinasabi ko sa inyo, based from my experience na to, based sa nakikita ko dito sa lipunan natin. And syempre, dito naman politically, pumili tayo ng mga leaders sa lipunan, lalo na sa presidente. Malapit na naman ang halalan, 'di ba? Piliin natin yung karapat-dapat na maglilingkod. 'Di ba? Di ko pa alam kung sino yung mga kakandidato sa presidente, pero sa mga next video ko magko-content pala ako kung about sa comments sa kanila, sa mga candidates, yung mga positive value nila and mga negative na pwedeng maging result kung sila yung maupo sa trono. Yun lang para sa akin, and ayaw ko manira ng kung ano pa man. Gusto ko lang makapili tayo ng karapat-dapat na leader dito sa lipunan. Ay, hindi pa pala. For Senate pa lang pala yung
magiging halalan. Bali 6 years yung ano ni Bongbong Marcos, yung presidente natin ngayon. So, ngayon puro ano, ngayon tayo dito sa ano sa Senate, puro debate lang yung nangyayari. Yung dapat talagang pagtuunan ng pansin yung mga kakulangan dito sa mga gusali natin, sistemang agrikultura, sa kalusugan, yun dapat yung tatlong yun, napaka-importanteng yun. At higit sa lahat, yung pananampalataya sa Diyos. Sangayon nga ako sa inaano sana, yung ini-implement na i-implement sa high school and college yung Bible study. Napaka-importante niyan Isa yan sa moralidad na kailangan ng every individual. Kasi napapansin nyo ba, wala ng mga modo yung kabataan minsan. Ano na, mapapangis na, parang inaano na ni Satan, di ba? Mag-isip na tayo na dapat ng mga yun yung action na dapat na gawin Yun. So yun lamang po. Ayaw kong magsalita pa ng marami. Sige, continue po tuloy natin. Kasi parang, okay. Sige, balik po tayo para sa mga nakakatanda. Ayun na lang po. Kailangan gawin nyo po yung lahat ng ano nyo, best nyo. Yung makakaya nyo para mas tularan kayo ng mga anak nyo kung ama na kayo. Tularan kayo ng mga anak nyo kung ano ka pa lang, kung youth ka pa lang, tularan ka ng mga kapatid mo. Kung panganay ka or pangalawa na meron pang mga nakakabatang kapatid, dapat ikaw yung tularan. Yun yung maganda. Then, para naman sa mga bata, kailangan respect po tayo always. Opo, respect po muna, pag-isipan po muna natin. Hindi tayo nagmamarunong. Kung may concern man tayo, i-evaluate muna natin sa isip natin. Kung once nakita natin na walang problema, sasabihin natin, mag-ano lang tayo ng opinion sa maling napuna. Maling mong napuna sa nakakatanda. Ayun, vice versa po tayo. Ganun po dapat yung cycle para mas transparent. Ganun po dapat. So, ayun, I hope na sana meron kayong natutunan dito sa video to. Para sa mga nanood pala nito, meron pala ako create na YouTube channel more on about faithfulness, about sa pananampalataya. And same as Facebook account, meron na din po akong create na Facebook account na para mas sa pananampalataya din, sa faithfulness. Doon po iikot palagi. And morality, good values. Doon po tayo iikot palagi. So, ayun, I hope na sana maganda yung maging future nitong nitong bansa, as well as nitong internationally and locally. Ito, sa buong universe, sana bumalik yung dating sistema sa kalooban ni Lord. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan pala yung palagi kong sinasabi. Be unstoppable, be faithful, and God bless you all. I love you. Thank you so much. Mwah. Mwah. Mwah.